Kadalasang nasa 3 to 4 inches ang diameter o lapad at nasa kalahating metro lang ang haba. Kaya marami ang nagulat nang kamakailan lang sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur may nahuling gahiganting igat. Nasa 1.5 metro ang haba at ang timbang umabot ng 13 kilo, 5 beses na mas malaki sa pangkaraniwang igat. Nabili ito ni Arman sa Agora Market sa halagang 2,500 pesos. Kakaiba po yung kulay. Parang alien. Talagang hindi mo siya pwedeng mapansin. Sobrang laki po talaga ng igad. Kulay gray na may batik-batik na itim, parang dambuhalang ahas. Kunin na natin itong mga lamang loob. Ready na itong isalang, no? Sinugba o inihaw ito ni Arman. At pinagsaluhan nila ng 8 pa niyang mga kasama. Ayan, no? Yeah, okay. Kasagaran sir diya sa ang kanang ubod sa kamatuan sa mamakuha. Usay sir makuha naman sa panara, usay makuha po naman sa pukot. Ang nahuli niya sa araw na ito, giant igat na ang bigat, 8 kilo. Ibinagsak niya ito sa tinderang si Jenilyn. 20 per kilo. Minsanan lang yung 13 kilos to 20 kilos bawat linggo po. Ay makukuha po kami ng 1 o 2 piraso. At dahil na-miss daw ni Arman ang lasa ng igat, bumili muli siya nito at tsaka ginataan. Sarap! Yung igad kasi, naiiba po siya sa lahat ng mga seafoods. Kahit simple lang po yung mga ingredients, lalabas at lalabas talaga yung unique na lasa. Ang ating mga karagatan, mayaman sa mga exotic seafood. Gaya rito sa Gigantes Island sa Iloilo, kung saan may isang klase ng suso na gahigante rin sa laki. Kulay orange ang shell at dark brown ang laman. Ang tawag nila rito, lagang. Kumpara sa pangkaraniwan na suso na 1 to 2 inches lang ang laki, ang shell ng lagang pwedeng umabot ng 8 to 10 inches. Ang lagang ang madalas sisiri ng mangingisdang si Ronnie. Parang bola na yelo. At ang kadalasang luto niya rito, adobo. Malaban yung anghang at tamis. Malambot, tsaka malinamnam. Sa probinsya naman ng Catanduanes, meron din silang isang klase ng sea snail na nakadikit naman sa mga batuhan sa paligid ng isang lagoon. What makes it more challenging is yung camouflage niya. Ang dulo ng shell nito parang apa. Tinatanggal, bagamat maliit. Pagkasarap-sarap naman daw, lalo na kung gagataan. Ang tawag nila rito, tuwad-tuwad. Isinunod nila sa pangalan ng lugar kung saan ito makikita, ang Tuwad-Tuwadan Blue Lagoon. Bukod sa magandang mga tanawin, masarap maligo. With 74 strides stepping to the concrete pathway and handrails, you need to explore and experience Tuwad-Tuwadan in your own way. Pero kung patapangan lang sa paglantak ng exotic seafood ang pag-uusapan, wala na sigurong hihigit pa sa kanya. Ang kanya kasing nginangab-ngab. Mga buhay na hayop at insekto. Ang minsan na nating itinampok sa ating programa na si Ronnie mula sa Alcoy sa Cebu. Kaya nga ba siya kilala bilang si Boy Tapang? So what's up? Wait pa nga pala. Ang next entry natin ngayon, kakain ng exotic foods. Bulate. Tent ko lang yung kinuha. Sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Nakabili ako ng mga gusto ko at nakatulong sa ibang tao. At dahil sa views ng kanyang content, aba, nakapagpatayo ng bagong bahay. Nakabili ng mamahaling motor. May gold na tayo ba? Mayaman na tayo. At nabigay ang pangangailangan ng kanyang ina. Galing sa YouTube ma. Ibinabahagi rin ni Boy Tapang ang kanyang natatanggap na blessings sa kanyang mga kapitbahay. Yung pinaka-exotic na nakain ko na gusto kong kainin ulit ay yung sea cucumber.
Kaya nung araw na yon, nanguha siya sa bakawan ng sea cucumber o kung tawagin, balat. Parang uod na mataba at kulay itim ang balat. Nakapuno siya ng halos kalahating bao. Ang nahuli niyang balat, wala nang luto-luto. Diretso sa tiyan. Kaya, papakita ko kung paano ito kakainin. Napakasarap talaga. Sea cucumber. In Tagalog, balat. In Bisaya, balat pa rin. Nakakatakot mang tignan. Pero para sa ibang mga nasasarapan, ang lasa ng mga pagkaing exotic, wala stick. Napakasarap talaga. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.